galit kayo sa fake news. Pero yung ultimong presidente, nagpi-fake news. Lak ng teting naman, Barbers, oh. Matapang ka, munin mo si Marcos. Ayun, fake news. Tsaka ito. Drug test, hamunin niya. Oo, yun pa. Tsaka ito pa, matapang kayo, di ba, mga Congress? Kasi, di ba sabi mo, duwag kami? Sige nga, try nyo pag-usapan dyan sa hearing nyo about sa BICAM. Yun. Di, pustahan tayo. Kung talagang matapang kayo. Kung talagang matapang kayo, alamin nyo kung sino yung... Hindi, alamin nyo kung sino yung... Fill in the blank. Ito ba, pag-usapan nyo yung sa BICAM, pag-usapan nyo yung sa confidential fund ng Office of the President, pag-usapan nyo yung about sa flood control, yan, pag-usapan nyo lahat yan. Try ko lang kung matapang kayo. Ngayon, pag hindi nyo nagawa yan, iduwag kayo. Ayun, pasok. Alam nyo kung sino yung totoong fake news? Ha? Sino yung pinakatotoong fake news? Baka may papanood ako sa inyong video. Kung sino yung pinakatotoong fake news, baka magulat ako. Kayo, kaya ito, may hamon ako sa inyo. Sana makita nyo rin tong video na to at sabihan nyo rin siya na huwag kang ganyan, fake news ka. Ito, panoorin ho natin yung video na yun. You go to any human rights advocate, there's nothing that we did. Lahat ng pumasok na pulis, hindi armado. Walang baril, kahit isa. Hindi kami gumamit ng tear gas. Wala kaming ginawang ganun. So ano yung human rights violation? Ano na? Vlogger din yan. Vlogger din yan. Number one. Kaya dapat ipatawag nila yan. Hindi, eto na lang yan eh. Biruin nyo galit kayo sa fake news. Pero yung ultimong presidente, nagpi-fake news. Saan kayo nakakita na halos sa lahat ng mga vlogger, na at lalong-lalo na sa Banateros Brothers, naka-live kami na pumapasok yung mga pulis doon sa KOJC na naka-full battle gear. Tapos sasabihin ng presidente na walang barel, walang pangaharas, walang tear gas. Saan ka nakakita ng naka-live na ini-edit? Kasi ang katwiran nila, ini-edit daw. Paano na-edit? Live yun. Ngayon, ang hamon ko dyan sa mga congressman na yan, try nyo namang sitahin yung pangulo nyo. Huwag ka mo mag-fake news. Nakita nyo, yan liwanag yan. At least yan, may katibayan kami na fake news si Bongbong Marcos. Saan nyo nakita na, saan nyo nakita na totoo yung sinabi niya na pumasok yung mga pulis doon na walang barel? Kalukuhan yun. Kaya bago nyo kami sitahin na nagpi-fake news kami sa mga YouTube channel namin, unahin nyo muna si Presidente Bongbong Marcos. 20 pesos na ba kilo ng bigas, Jay Guevara? Yun pa isa. Hanggang ngayon, hindi pa 20 pesos ang kilo ng bigas. Tsaka yung hamon mo kay Barbers, yung matapang si Barbers eh. Oo, yun pa pala. Di ba, Barbers, matapang ka? Yan. Lak ng teting naman, Barbers, oh. Matapang ka, munin mo si Marcos. Ayun, fake news. Tsaka ito. Drug test, hamunin niya. Oo, yun pa. Tsaka ito pa, matapang kayo, di ba, mga Congress? Kasi, di ba sabi mo, duwag kami? Sige nga, try nyo pag-usapan dyan sa hearing nyo about sa BICAM. Yun. Di, pustahan tayo. Kung talagang matapang kayo. Kung talagang matapang kayo, alamin nyo kung sino yung... Hindi, alamin nyo kung sino yung... Fill in the blank. Ito ba, pag-usapan nyo yung sa BICAM, pag-usapan nyo yung sa confidential fund ng Office of the President, pag-usapan nyo yung about sa flood control, yan, pag-usapan nyo lahat yan. Try ko lang kung matapang kayo. Ngayon, pag hindi nyo nagawa yan, iduwag kayo. Ayun, pasok. Tapos congratulations ako kay Jay Guevara. Ibang klase, for mayor. Pero ito, hubaran na natin ang maskara itong mga partner. Let's unmask the devil. Let's unmask the beast. The beast pala. Sino ba sa tingin ninyo nagpapa-under dito? Ayun. Ito bang ginagawa nila nasa batas pa? Sino ba sa Pilipinas yung mga hindi sumusunod sa batas? Bukod sa mga kriminal. Sino ba dito yung may mga sariling batas? Ayun. Yan po yung mga komunista. Aminin na po natin. Ito pong mga mambabatas natin, tila mo hindi na sumusunod sa batas. Mali na yung batas na kanilang ipinatutupad. At ganito po ang ganito kumana ang mga komunista mga partner. Ito ang pinakamalungkot sa lahat. Nanalo po sila sa laban even without firing a single bullet. Yes. Kasi kontrolado nila ang lahat. Nakipag-deal na talaga sila dito sa mga makakaliwa na ito, kaya itong ginagawa nila sa bayan, malayo na sa demokrasya. Correct. Hindi na to demokrasya, partner. Sa totoo lang sorry pero ito po ang nararamdaman namin bilang mga normal na Pilipino. Para kaming nabiktima ng akyat bahay gang. Ayun. Partner, akyat bahay gang. Tama. Ano ba yung ginagawa ng akyat bahay gang? So yung akyat bahay gang, in reality, umakyat sa bahay, papasukin kayo, pupwersahan kayong pagdanakawan, tatali kamay mo, bubusal ang bibig mo, tapos kukunin lahat ng ari-arian mo, at ang pinakamasama doon, pinagnakawan ka na, gagasahin pa yung anak mo. Di ba napakalungkot nun? Bababuyin ka, kakainin yung pagkain mo. Kukunin lahat ng pinaghirapan mo, nakagapos ka, nakapiring ka, nakatakip ang bibig mo, wala kang kakayanan magsalita.
Habang nanonood ka. Wala kang kakayanan lumaban. Oo. Nagtatawanan pa yan habang ginagawa yung krimen. Yes. Ganun na ganun po ang Ganun nangyayari sa bayang Pilipinas. Pero wait mo, partner, no? Nililimas, partner, yung pera ng taong bayan. Tapos, nakikita naman natin sa gagara ng mga gamit nila. Dating mga ganito lang, naging ganyan. Yan. Wala namang mga malalaking negosyo. Biglang nagkaroon ng mga construction firm. Tapos, pera eh. Pera pa din talaga eh. Pera pa rin talaga ang pinag-uusapan mga partner eh. Root of all evil. Pera talaga. Kasi, tama, yung sinabi ni Boss Dada, hindi natin napapansin na etong style na ginagawa nila sa atin ay akyat bahay style. Ha? Isipin nyo na lang na hindi sila literal na pumapasok sa bahay natin, pero pinapasok nila yung buhay natin. Ninanakaw yung pag-aari natin. Ang pera ng taong bayan, kaba ng bayan, pera ng taong bayan yan. Ginagahasa nila ang pera ng taong bayan, ginagahasa nila ang ating karapatan habang sila ay limpak-limpak ang salapi at tayo ay pinagtatawanan nila. Kasi mga tatanga-tanga tayo, hindi tayo nagsasalita. Kaya walang mangyayari kung hindi tayo magsasalita. Walang mangyayari kung tayo magbubulag-bulagan, magbibingi-bingihan sa mali na nakikita natin. Alam nyo ba na yung 90 billion na pinag-uusapan natin sa PhilHealth na kung saan-saan nila dinadala, alam nyo ba na yung 90 billion na yan ay kayang pagdugtungin yan ang lupa ng Pilipinas 500 billion, partner. 500 billion na flood control project. Flood control projects. Oh, ito muna. PhilHealth, yung PhilHealth na 80 billion na kung saan-saan in-insert. Pwede nang pagdugtong-dugtungin yan sa pamamagitan ng kalsada at tulay ang buong Pilipinas. Yung 500 billion na sinasabi ni Boss Dada kanina, pwede na yan iangat ang buhay ng mga kababayan natin na mga walang tirahan, yung mga nakatira sa tinatawag nating squatter. Pwede dyan ialis yung ating mga kababayan sa halaga na yan at mabigyan pa sila ng mga trabaho sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga factory dito sa Pilipinas para mayroong pagkakakitaan. Dahil alam niyo kung bakit bumabalik ang mga squatters, yung mga former settlers? Walang Kasi trabaho. dinadala sila doon sa lugar na napakalayo sa kabiasnan, wala silang pagkakakitaan. Pero kung may isang politiko na nakaisip na bigyan sila ng bahay, bigyan sila ng pagkakakitaan, sa tingin nyo, babalik pa yan dyan sa pinanggalingan nila? Hindi na. Walang nakakaisip niyan. Dahil ang nasa isip nila, kung paano sila magkamkam at kung paano mananatiling mahirap ang mga Pilipino, pero mayroon silang paulit-ulit na maluloko. Partner. Hindi, sa totoo lang, ano talaga to eh. Tanungin niyo mga sarili ninyo. Yung mga nakaraang Congress, ganito po ba? Yung mga nakaraang Senado, ganito po ba? Hindi na, mga bossing. Dito Nung panahon talaga. ni nung panahon ni General Luna, ganyan ang mga congressman. Ayok sa pera. Hayop sa pera. Pero